Hello, I am Joseph Flores Witchcraft at today or tonight, kung kailan yung pinapanood to, i-debunk or i-decode ko po or i-explain ko po ang Pax Silica. So una na po kayo, medyo malilito po kayo, medyo mahihirapan po ako sa pag-i-explain dito, pero gagawin ko yung best ko para kayo ay mas maliwanagan. Hindi po ako expert dito, hindi po ako kasing talino no, mga nag-cover na po. Marami na po kasi nag-cover about sa Pax Silica. At lahat po ng mga sinabi nila ay base po sa mga nabasa lang din nila nakaalamanan sa internet at Google. So doon lang po sila pumase. Okay po. Siyempre yung iba, binigyan nila ng ibang logic o ibang pananaw nila. Okay. So if i-search po yung Pax Silica, marami na po nag-cover dyan. Mga mas matatalino pa po sa akin. Okay? At aminado po ako na hindi ko kaya yung kalidad ng kanilang talino. Kaya humaharap ako sa inyo ngayon bilang si Jesse Flores Witchcraft. I-explain ko sa inyo sa mundo ng spiritual. Okay? Of course, this is spiritual, divine, and science. Siyempre, kahit pa paano, naiintindihan ko na naman science. Okay po. Dahil favorite subject ko yan, ang high school. Anyways, ano nga ba ang Pax Silica? So, siyempre, pag sinabing kung ano yung Pax Silica, napanood nyo na yan kung kanino. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang danger or kung ano kabutihan na may tutulot nito sa ekonomiya ng bansa ng Pilipinas. Bansa natin. So yun ang aking take yun. Yun yung si Jesse Flores Witchcraft na yun. Kung ano ba nakikita ko na nasa sense mo sa future. Diba? O ngayon, mas naliwanagan na kayo. Kung ito ba ay magiging maganda or magiging hindi maganda sa atin. So yung understanding ng iba about sa Pax Silica, yan ay, yun nga, yung gagamitan daw ng yung source of power daw niyan ay water, mauubos, matutuyot daw ang Pilipinas, ganyan-ganyan. Well, it's not basically, it's not just, hindi po yun ganon. Hindi po yun ganon nag-take talaga. Na nakikita ko, hindi po yun ang magiging epekto. Kasi may mga ibang bansa na rin po, ayon sa mga research, may mga ibang bansa na rin po na merong ganyan. It's an establishment. But, lilinawin ko lang din, mahaba itong explanation ko kailangan hanggang huli panoorin nyo. Hindi pa pwede na hindi pa ako tapos magsalita. Naboboringan na kayo, magko-comment na kayo. Pangit po yun. Lahat po na magko-comment dito ng hindi maganda, meaning po nun ay hindi nila tinapos. At hindi lang nila hindi tinapos, hindi lang din nila ginamitan ng utak. So, okay po. Ang pagpapaliwanag ko rito is based on my power. Base lang din. Okay? Sila pa. Ang paliwanag ng mga iba rito, ibang influencers, ibang content creators, ibang vloggers, base lang din sa nabasa nila. Ako naman, base sa nakikita ko sa future. So ito. So yung pong establishment na yan, yung sabihin natin, yung Pax Silica na establishment na yan po ay mainly AI. So, yes, natatandaan niyo yung post ko noong 2013, nababala ko sa aking page ng Jesse Flores Witchcraft na may nasisense akong pakanib na AI na maraming may dudulot na masama rito sa bansa natin. Tulad ng nakaraan, di ba? Yung nag-shutdown lahat ng apps, AI yun. Yung mga bangko na hindi ma-withdrawhan ng sarili nilang pera, mga nanakawan, AI din po yun. Siyempre, mga pulse ng AI na yan, nagiging advantage na rin yan sa mga masasamang tao yun. Kaya kayo, secure your bank accounts kasi hindi pa po tapos yan. Marami pa po ako nasa-sense na mga magkakaroon ng problema sa mga bank account nila. At ito, naunahan ko na kayo, hindi po 100% na kasalanan yan ng mga bangko na pinagkakatiwalaan ninyo. Hindi po nila 100% na kasalanan yan dahil yan po ay, yun nga, malfunction. Pero, syempre, responsibility nila kayo. Gawa lang doon kayo nagtitiwala sa ano nila, di ba? Bango nila. Anyways, maba na. So, ito po ang aking sense sa Pax Silica na to. This is absolutely dangerous. Absolutely dangerous po ito. Okay po.
absolutely dangerous. But handle it properly, it could do something very very good sa country natin. Hindi po ibig sabihin na ibebenta na ang Pilipinas. Hindi po ibig sabihin na ipagmamay-ari na tayo ng Pilipinas. Tandaan nyo, ang Pilipinas po ay may utang sa iba't ibang klase sa mga bansa at hindi po yan mainly kasalanan ni Duterte. Yes, nag-utang po tayo. Ngayon, syempre, si BBM nandito, inaayos naman niya yung mga ilan sa naging epekto ng ekonomiya natin. Kasi part of economic natin yan eh. Ikakaangat ng bansa natin yung paksiliga na yan. So yun nga, yung paksiliga na yan yung main nakakabayaran natin sa mga utang sa ibang bansa. Hindi po ibig sabihin na ang Pilipinas ay ibebenta natin. Wala pong ganun bansa, ibebenta sa hindi po. Ngayon, yung paksiliga na yan, it could save our country. Hindi lang po sa financial na utang natin sa ibang bansa, kundi sa economic, sa ecosystem na natin, economy na natin. Alam niyo naman kung ano ibig sabihin nun eh. Napaka-delikado kung hindi niyo alam yung mga pinagsasabi ko. Hindi po ako ganun kabobo para hindi ko alamin ang mga sinasabi ko. Kailangan intindihin niyo po, hindi po ito political. Okay, wala po akong kinakampihan. Hindi po ako BBM, hindi po ako Sara Duterte, hindi po ako Duterte. Okay po? Ina-explain ko lang sa inyo. Ngayon, itong utang ngayon yung utang ni Duterte, sa mga ibang bansa, yung paksiligan na yan ang magiging parang kabayaran. Na, pag dito yan ay, kasi yung ibang bansa nga may ganyan na sila eh, may ganyan silang establishment eh. Ngayon, ganito mangyayari. Pag yan ay pinatayo dito, nasa sense kong kasunduan dyan, sige dito nyo itayo yan, magaganyan din kami. Mayroon din tayong porsyento doon. Nagigets nyo? Yun nga yung kabayaran nila. Ang ibig ko sabihin yun sa madaling salita at mas maiintindihan ninyo. Dahil every detail ko sasabihin to dahil marami po tayong mga kababayan, maraming mga Pilipino po ang mga makikita ng utak talangka. Hindi naman lahat pero napakadami kaya medyo magiging madaldal ako. Ito po ay nakakabayad na tayo ng utang, kumikita pa tayo. Gets nyo? Oh. Ngayon, nasa sense ko na merong konsiderasyon. Hindi pa 100%, pero nasa sense ko na si BBM po ay kiniconsider po yan ng ating mahal na Pangulo ni President BBM Marcos, yung paksiligan na dito gawin nga sa Pilipinas. Ito malupit dyan. Pag yan ay napabayaan natin, tandaan nyo AI din yan. It's a self-aware functioning machine. Heavy duty na buong hindi yan bastang AI lang ng cellphone ninyo na gumagawa ng edit sa picture ninyo. O nagsiself-compute ng mga bangko ng ginagawa niya, self-computing, ganun. Or mga factory. Mas matindi po yan, empire na ho yan, na self-aware. Tandaan nyo, dapat nyo rin intindihan ang ibig sabihin ng AI. Hindi po yung bastang AI lang na apps na alam nyo. Siyempre, marami po mga Pilipino na medyo limitado lang kaisipan dyan. Ngayon, para tumaba ang utak ninyo, explain ko sa inyo, intindihin nyo rin. Ano ba ang AI? Artificial intelligence. Kumbaga, yung talino ng isang tao, yung isang talino ng average na tao, 10 times. 10 times po niyang kaya yun. Yun po ang self-thinking. Yan po ay isang computer na self-thinking. Para siyang The Terminator ni Arnold Schwarzenegger at para siyang si Ultron ng Marvel. Yun po yung mga pati po si Albert Einstein, alam niya po ang ibig sabihin niyan. Even Newton, na kahit sobrang tatalino nila ng mga panahon na yun, hindi nila ginagawa yung AI na yan in 100% embodiment. Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga genius na yun ay hindi lang bastang genius. May mga utak din po sila at may mga puso. Kasi hindi po basihan kaya hindi nila nagagawa yung ganyan mga technology. No? Hindi po about dahil lang sa limitado yung kanilang access sa technology. Hindi po. They don't need any access to technology because they are the technology. Kaya lang nila hindi yan ginawang embodiment noong panahon na yun dahil alam nila ang danger na may dudulot yan sa humanity. Yun ang piniredict ni Albert Einstein at ni Newton. Kaya hindi nila yan ginagawa noong time na yun. Ngayon, may mga nakaka-adapt na. Di ba? Ngayon, explain ko naman sa inyo kung ano ang different
sorry, I have to pause kasi nakalimutan kong i-plug yung mic ko. So, sana medyo naintindihan nyo yung unang explanation ko, ha. Mahaba po ito. Hindi pa ako tapos. Sensya na kayo. So, ito po. Sasabihin ko naman sa inyo yung difference ng future na nakita ko, kung paano ba makakatulong yan at kung ano ba talaga ang danger na yan. Okay? Ganito po yan. Yung AI empire na yan, na Pax Silica, para na yung magiging embodiment ng ano ba yung power source, para siyang power source na. Okay? Nasa na rin yung nag-handle ng lahat ng electricity natin, lahat na nagpa-function. Mainly, mangyayari yan sa Manila, mga ganun. Malawak-lawak pa po ang explanation. Tuloy nga sabi ko, limited lang po ang alam ko sa Pax Silica na yan. Pero, syempre, ginagawa ko yung best ko para explain sa inyo through my witchcraft power. Kasi may na-sense din po talaga ako dyan na mabuti naman, hindi naman po 100% na nakakasama. Tulad nga nung yun, yung kasing Pax Silica na yan, pag ginawa sa Pilipinas yan, nagkaroon na rin tayo ng ganyan, kagaya ng mga bansa na pinagkautangan natin, na may ganyan din sila. Diba? Parang partisipasyon natin yan na may ganyan din tayo. So, ang usapan niya, na sense ko, may 30% tayo kahit paano dyan sa gagawin nila yan dito. Makikinabang din ang Pilipinas dyan. Kumbaga, nakakabayad na tayo sa utang sa ibang bansa, meron pa tayong kinikita. So, yung nakita ko naman dyan na, ito imagine nyo, gagawin yan ngayon. Bawa lang, maging open-minded tayo. Halimbawa, kung nagkatotoo yung hula ko, na gawin yan dito, dapat ba kayong matakot? Kung nakaupo po si BBM at ginawa niya nga yan, of course, yung susunod na uupo, anong gagawin ng susunod na uupo? Alam niyo na, ha? Ito halimbawa nagkatotoo yung hula ko. Halimbawa nagkatotoo yung ritual ko na ang manalo sa susunod na election ay si Sara Duterte. Paano kung isang Duterte ay nanalo? Hindi natin papangalanan, pero paano kung ang nasense ko isang Duterte na uupo next year na in present na yung Pax Silica na yan? Yung artificial na yan ay napakalaking kailangan nyo kasi maintindihan yung ibig sabihin ng artificial intelligence para hindi ako gumagawa ng kwento rito Delegado po kasi yan, self-aware yan Pero may mga maganda naman din po kasing may dudulot yan sa ekonomiya natin kung hindi po kurap ang mga uupo. Kasi po, ang gagawin po niyan ay mag-function lang. Siyempre, sa bawat araw na lilipas, mayroong perang yan, di ba? May income na budget na katapat yan. Kasi kumikilos yan kahit makina yan Siyempre, iba kinakatakot nila. Malamang tatanungin sa akin, ano ba yung Pax Silica na yun? Ibig sabihin, wala magtatrabaho doon sa laki ng parang building ata yun nga, empire yan. Tapos, wala magtatrabaho doon. Lang. Hindi kawawa naman yung ibang tao. Pero siyempre, pagka umupo po ay Sara Duterte ang umupo dyan, panigurado hindi po yung papayag ng 100% na magpapaksyon yun as AI. Siyempre, 50% doon, kailangan meron pa ring actual person or humanity. Kailangan ma-decode dyan sa AI na yan na you are still under control of a living mind over you. Kasi guys, yung mga movie na yan, yung mga, hindi yun bastang cut fictional lang It could happen talaga. And I can sense this is one of the dangers na nasa-sense ko. Pero yun nga, hindi naman po ako against sa Pax Silica kasi nakita ko na maganda naman po may dudulot na niyan. Yun nga lang, kailangan i-contain natin yan. Yun lang ang tanging hiling sa concerned citizen. Base sa, syempre, I am not spreading false information. I am not misleading people to believing in me 100%. Ito lang po yung na-sense ko. Ang na-sense ko po ay sasagutin ko na ng 100%. Maganda naman po nakikita ko dyan. Nakikita ko future na yan. Pero mag-ingat pa din. Dahil hindi pa rin po mawawala yung caution ko dyan. Dahil maganda man yung nakikita kong takbo niyan is for a while. It could damage a lot. It could bring more harm than do good. If mali ang pag-handle or mali ang understanding natin dyan sa Pax Silica na yan.
Dahil hindi lang po tuyot ng tubig ang hindi lang po tubig na matutuyot niyan, baka pati mga utak ninyo, mga bank records, ay isa po yung ang PAC Silica ay isang kinukonsider ko po na isang algorithm to shape a century. Yung para bang theories noon na basta it's deeper than yun, mahaba lang po lalo. Pero ito na yung best ko na naipaliwanag ko sa inyo. Sa una lang na mapanood nyo to, siguro sa una kahit papanoorin nyo ng buo o mapakinggan nyo lahat ako, siguro hindi nyo muna maiintindihan, pero just try to understand. Pine-prevent po kasi natin yung negative comments. Pine-prevent po natin yung negative na i-intake to ng tao para manakot lang ako or magbigay ng false information. Hindi po. Kasi as I said naman po, na napakadami na po ang nag-cover at nag-explain kung anong PAC Silica na to. At yung iba doon, nakita ko, theories lang talaga. Wala rin talagang basihan. Yung iba doon, binasa lang nila kung ano yung nandun sa Google. Diba? Kung paano nagpa-function yun. Ako, nakikita ko si future. Hindi ko naman kayo pipilitin kung maniniwala ko yung hindi. May maganda naman pong maitutulot yung PAC Silica na yan. Basta't may limitasyon. Okay, yun ang sinabi ko. Yun lang ang sinabi ko. Dahil kung sa tingin ninyo, sa tingin ko rin naman din bilang tao, na may tutulong naman din talaga. Kasi I understand the nature of it. I understand the science behind it. Pero me being a Jesse Flores witchcraft, being a faith healer, being the one who can see the future, being the one who can see and sense the danger, it could bring or give more damage sa ating bansa. So, isa lang po yung parang para yung parcel na $1 million parcel na handle it with care. Diba? May caution. Pero wag kayong mag-alala kasi yung pondo naman na gagamitin nila sa pag-build niyan ay galing din naman sa mga natitira nating pondo na inutang pa nung dating administrasyon. Okay po. Wag na natin i-rage bait ang tao na ang Pilipinas binenta na kasi si Digong ganyan. Hindi po yun kasalanan ng, alam nyo, yung mga binoto natin presidente, kung sino man yan, Duterte man yan o BBM, hindi natin sila dapat sisihin sa mga nangyari ng mga time na pandemic. Kasi kinailangan okay, sana naman tayo bumagsak tayo, kaya nga presidente yan. Sila magde-decide para sa atin. Kaya nga sila naging ama ng bansa. Gets nyo naman yun, di ba? Si Duterte lang din kasi talaga ang inuna talaga noon buhay ng mga tao. Doon siya lumabis at naniniwala ako doon talaga na inuna niya ang human lives. Ngayon naman, dito naman kay Pangulong BBM natin na active na president, inaano niya yung bansa natin. Tiwala naman din kasi si mahal na Pangulong BBM sa mga kapulisan natin, di ba? May mga nahuhuli naman, ganyan. Talagang ang news ay agenda. Talagang medyo nire-rage bait nila ang tao. So, yun. Hindi lang yung nakita ko sa PAC Silica na yan. Actually, wala nga may gustong itapik yan Di ba? Basta na lang lumabas yan sa social media. Basta na lang yan lumabas sa kung kaninong platform. Pero hindi pa talaga yan 100% lumalabas sa bunganga ng 100% na talagang kinukonfirm may itatayo ngayon sa Pilipinas ng mismo natin presidente or mga senador. Diba? So there's no danger here yet. Ako'y nagbababala lang, huwag niyong masamain ito. Dahil tulad nga ng hangad ko ng matagal na, gusto ko lang tumulong. So yun, I just wanna help you. So ito, I'm Jesse Flores Witchcraft at sana po ay naintindihan ninyo ang mga pinagsasabi about sa PAC Silica na ito. There's goodness, but there's a lot of danger na sense ko. Basta kaya bang masolusyon? Yan naman, handle it with care and do it with limitation. So yun lang. I am Jesse Flores Witchcraft. Like it,